Ilang tsuper na pinipili pa ring mamasada sa kabila ng krisis, larawan ng kagitingan at pag-asa. Tunghayan sa RTV Presents. Mahigit isang oras na nagabang ng masasakyang jeep si Aling Bing mula sa Mapandan, Pangasinan. Matapos umabot sa mahigit 150 pesos ang kada litro ng diesel, bilang na lang ang bumibiyaheng jeep na may rutong Mapandan, Dagupan. Kalbaryo raw ito para sa mga commuter. Ang tagal ng biyahe, kaya kung minsan nag-aarkila kami. Pero ngayon dahil nakisakay ako kanina doon sa kapitbahay. Ayun, nagtiyaga na lang ako. Hindi naman daw masisi ng mga pasahero kung piliing huwag pumasada ng mga tsuper. Ang kakarampot kasing kita sa maghapon, hindi nasasapat sa pangangailangan ng pamilya. Sa kabila nito, may mangilan-ngilan pa ring tsuper na pinipiling pumasada sa kabila ng napakaliit na kita, gaya ni Mang Paulino de la Peña. Dahil pagmamayari niyang ipinapasadang jeep, hindi na niya kailangan pang magbayad ng boundary, kaya kahit sakto lang ang kita, ay pinipili pa rin niyang bumiyahe para may masakyan ng napakaraming pasahero na umaasa sa public transportation. Talagang mahirap. Ko naman kay sarili kong jeep. Wala ako, ang pagkain ko lang ang problema ko. May tuturing umanong larawan ng kagitingan at pag-asa ang mga tsuper na pinipili pa rin mamasada sa kabila ng nararanasang paghihirap bunsod ng krisis. Hindi raw biro pinapasa ng transport sector, pero nagagawa pa rin nilang magsakripisyo para sa pamilya at para sa kapakanan ng bayan. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang ika-84 na anibersaryo ng Araw ng Kagitingan sa Pilar, Bataan. Nag-alay ang Pangulo ng bulaklak sa Mount Samat Shrine. Isinagawa rin ang pagpapatunog ng kampana, maging ang pag-unveil ng Czech Volunteers Marker. Sa kanyang talumpati, kinilala ng Pangulo ang sakripisyo at kadakilaan ng mga sundalong lumaban sa mga Hapon, 84 na taon nang nakalipas, at ang mga nagbuwis ng buhay sa Bataan Death March. Dumalo rin sa programang mga war veteran. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.